sa lahat. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at pistado na. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Tama na. Maawa na kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Dahil anti-Marcos, opisyal ang AFP sinibak sa pwesto matapos mag-post online ng pagbawi umano ng suporta kay PBBM. Galawan sa gabinete Defense Secretary Sani Angara, maasang hindi siya mapapalitan kung sakaling magkaroon nga ng balasahan. Alang-alang sa panata, mga deboto ng Malapuang Jesus Nazareno nasaktan sa gitna ng translasyon at meron ding hinimatay. Balik face mask, mga senior citizen at may comorbidity na bisuang mag-face mask para iwas super flu. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he is withdrawing his personal support for President Marcos, and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binaba na o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently, sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi this was passed in 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Ang maaari nitong mangyari ay possible dismissal from the service and whatever punishment a court-martial may decide in this particular case. So yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maaaring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003, kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but it's the first time this is happening
to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa, number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod. Because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who, of course, you do know, has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Ed Lingao live mula sa TV5 Media Center. Maugong na magkakaroon ng balasahan sa gabinete ngayong araw pero wala pa rin kumpirmasyon ang Malacanang tungkol dito. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Ali. Maricel, may public event si PBBM kanina. May nabanggit ba tungkol sa isyong ito? Unfortunately, Jiggy, hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa particular topic na ito. We tried to get his reaction and statement tungkol nga dito sa sinasabing cabinet revamp, pero hindi tayo napagbigyan na makapanayam siya ukol nga dito sa usapin ito. Matatandaan kasi natin na nauna nang sinabi ni political insider Ronald Llamas na merong 3 na miyembro ng gabinete na posibleng mapalitan sa kanilang hanay. Kabilang na nga dito sina Education Secretary Sonny Angara, sina Tourism Secretary Cristina Frasco at si Health Secretary Ted Herbosa. Ngayon, wala pang ibinibigay na malinaw na pahayag tungkol dyan si Pangulong Bongbong Marcos, pero matatandaan natin na nung last year, in-announce nila mismo na nagsasagawa sila ng performance evaluation sa mga gabinete at sisibakin daw nila yung dapat sibakin, ire-reshuffle yung dapat na ire-reshuffle. Kung pagbabasihan din natin yung trend ng administrasyong ito pagdating doon sa pagpapalit ng mga miyembro ng gabinete, alam natin na madalas nagulatan yung kanilang pagpapalit. Matatandaan natin yung kaso, for example, ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na matapos sabihin na mananatili siya sa pwesto, mga sumunod na araw, bigla na siyang napalitan. Naging CES Ralph Recto na. Ganon din yung nangyari kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. After niyang maglabas ng statement na mananatili siya doon sa ahensya, later on bigla rin siyang nawala sa pwesto. Gulatan din yung nangyari na pagpapalit kay BIR Commissioner Lumagi. So nakikita natin na hindi na bago sa administrasyong ito yung mga biglaang pagbabalit ng gabinete. Bagamat gusto ko ring bigyang diin na dun sa pinakahuling press briefing ng Malacanang, nito lang linggong ito, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na for now, wala silang update, wala silang naririnig na anumang information about sa possible cabinet revamp. Jiggy. At Maricel, si DepEd Secretary Sonny Angara ang isa sa mga napapabalitang aalisin na. Ano ang pahayag niya tungkol dito? Nakausap natin siya tungkol dyan. Jiggy, tinanong natin si Education Secretary Sonny Angara kung nakipag-usap na ba siya kay PBBM tungkol dito sa tumutunog na balita na magkakaroon ng pagpapalit doon sa nasabing kagawaran. Ang sabi ni Secretary Angara, hindi niya pa nakakausap si PBBM, particular dito sa topic na ito, pero sinabihan na raw siya ni Executive Secretary Ralph Recto at ng Presidential Management Staff na wala naman silang naririnig na anumang information tungkol nga dito sa balasahan sa gabinete. So kung siyang tatanungin, sana manatili pa rin siya sa pwesto. Pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Sonny Angara. Well, hopefully hindi, no? Hopefully hindi tayo kasama doon kung meron man. At syempre, we appreciate, nagpapasalamat din tayo sa statement ni Yusek Claire na clarifying that there is no such revamp. At Maricel, napapabalita din sina Tourism Secretary Frasco at Health Secretary Herbosa na maaaring mapalitan. Anong mga pahayag din nila tungkol dito? Jiggy, nakausap na natin si Health Secretary Ted Herbosa tungkol dito sa ugong-ugong na ito. Dahil nagpunta rin siya sa Malacanang kamakailan lamang, na itanong yan sa kanya, ang sinabi ni Secretary Herbosa, hindi yan totoo. Itinanggi na niya na mapapalitan siya sa pwesto at
muli rin niyang iginiit yung sinabi ni Yuse Castro na for now, wala pa naman silang naririnig anything about cabinet revamp. Patungkol naman kay Secretary Frasco, wala pa tayong nakukuha na direktang statement mula kay Secretary Frasco. Pero kahapon, tinanong si Yuse Castro through a Viber message kung totoo ba yung mga balita na mapapalitan na siya ng isang dating executive ng isang airline. Ang sagot lamang dito ni Yuse Castro, quote-unquote, negative. So yan yung denial na ibinigay ni Yuse Castro patungkol doon sa pagpapalit sa pwesto sa Tourism Secretary. Pero maidagdag ko na rin, Jiggy, si Secretary Sani Angara, kasama rin kasi siya ni President Bongbong Marcos kaninang umaga. Dalawang magkasunod na event ito sa Quezon City na magkasama silang dalawa. Yan yung una, yung sa Quezon City Science High School kung saan nilaunch ng DepEd itong programa nila ng Artificial Intelligence para maisama nga sa basic education. At pangalawa, nagpunta rin sila pareho sa San Francisco National High School para inspeksyonin naman yung mga building na nasunog dyan last year at para mailatag yung mga plano ng pagbabago dito sa mga classrooms na ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Ilang debotong hinimatay at naospital sa gitna ng pisa ng mahal na pong Jesus Nazareno. Isang photojournalist naman ang nasawi. Live mula sa may kartilya ng Katipunan sa Maynila, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano ang kinamatay ng photojournalist? Naalungkot nga, Jiggy, na isa sa mga kasama natin sa trabaho ang pumanaw na. Sa inilabas sa pahayag ng Presidential Task Force on Media Security, inatake siya sa puso kaninang umaga. Base yan sa kwento ng kanyang mga kasamahan. Kinilala ang photojournalist na si Ito Son. Kumukuha raw ito ng larawan ng andas sa Quirino Grandstand sa taas ng Police Station 5 ng MPD nang himatayin at tuluyang bawian ng buhay. Nagkatrangkaso raw ang photojournalist pero tumuloy pa rin sa kanyang coverage. Jiggy. At sa ngayon, Gary, ay kumusta naman ang sitwasyon ng mga deboto na kinailangan ding lapatan ng lunas dahil sa iba-ibang mga rason? Jiggy, mula alas 8 ng umaga, umabot sa 500 deboto ang na-rescue. Karamihan ay nahilo at tumaas ang blood pressure. At kanina nga sa Quezon Boulevard, isang lalaking deboto na nakasakay sa andas ang hinimatay. Pinagpasapasahan ng mga deboto ang stretcher na gagamitin para sa kanya. Sunod-sunod rin ang pag-rescue sa mga babae at matanda na hinimatay habang dumadaan ang andas sa Quezon Boulevard. Sa tent naman na ginawang makeshift hospital ng Red Cross, katulad nitong nasa akin sa likuran, karamihan ng mga kababayan natin na na-rescue pero hindi siya makita ng mga kababayan natin dun sa Quiapo ay maaaring makita yan dito, lalo na kung matindi ang kalagayan nila. Ang mga inimatay na wala ng malay dahil sa pagod at gutom, binigyan ng mga first aid sa mismong rescue station naman. Meron ding mga nasugatan ng mga paa at kamay habang may ilang nabalian naman ng buto. May ilang deboto na dinala sa ospital dahil sa pagkahilo at pagsusukan naman. Jiggy. Yan pong ulat ni Gary De Leon live mula sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Susunod, 6 na kahon ng tinaguriang Cabral Files nawawala at permanent danger zone ng Bulkang Mayon, mistulang ghost town na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Posibleng sa ilalim na sa state of calamity ang Albay dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Live mula sa Malilipot, Albay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, posible na rin ba itaas ang alert status ng Bulkang Mayon? Jiggy, pinaghahandaan na ng lalawigan ang posibilidad na itaas pa ang alert status ng Bulkang Mayon sa level 4 o level 5 mula yan sa kasalukuyang alert level 3 status nito. Kung makikita mo sa likuran ko, nagtayo na ng tent city para yan sa mga evacuee sakaling matagalan pa ang pag-aalboruto ng bulkan. Mula sa malayo, tanaw ang nagbabagang lava sa crater
o sa bunganga ng Daragang Magayon kagabi. Sinabayan pa yan ng rockfall events o pagguho sa crater na nagdudulot ng uson sa slope o dalisdis ng Mayon. Ang uson ay pinaghalong mainit na bato, gas at iba pang volcanic debris. Sa tala ng PHIVOLCS, dumoble ang uson o pyroclastic density current kumpara yan sa 50 na itala kahapon. Umabot ang uson sa layong 1.5 kilometers hanggang 2 kilometers sa Miisi Gully, Bunga Gully at Basud Gully. Kinaumagahan naman, ito panoorin nyo po, makapal na fog ang gumising sa mga residente. Dito naman yan sa may bayan ng Kamalig. Pero ayon sa alkalde, walang dapat ikabahala dahil hindi yan konektado sa bulkan. Narito ang paliwanag ng alkalde. Ang nagiging problema talaga lang natin, hindi natin makita si Mayon. Kung ano ang nagiging activity niya, kung clear sana yan, nakikita natin kung saan papunta yung hangin, saan papunta yung volcanic materials, medyo kampante tayo. At Gio, yung video na pinakita mo, no, may impormasyon ka kung anong communities yung nasa ilalim, kung saan maraming uson na nakikita natin. At dito sa may 6-kilometer radius permanent danger zone, meron pa bang mga residente dyan? Kabilang sa mga residente, Jiggy, na hindi pa umaalis, ito yung mga magsasaka na may mga alagang hayop at may mga ari-arian na hindi nila maiwan. Pero ayon naman o paliwanag naman sa atin ng mga LGU at ng maging ng Albay Provincial Government, pinapayagan silang makabalik saglit sa tuwing umaga hanggang hapon. Pero kapag gabi, kailangan nilang bumaba at bumalik sa mga evacuation center. Itong uson na ibinuga o naging resulta after ng rockfall events ay nagkakaroon ng uson. Ito yung usok na tinatawag natin. Hindi po iyan usok, ordinaryong usok. Uson po ito yung mixture nga ng napakainit na volcanic gas, bato at maging kumbaga ng ibang pang volcanic debris. Hindi na yan umabot dito sa mga kumbaga sinasabi natin mga kabahayan sa kumbaga within the 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Ayon nga dito kanina, as I mentioned, umabot lang siya ng 1.5 kilometers hanggang 2 kilometers sa iba't ibang o mga natural na mga kanal o lagusan na nabuo sa dalisdis ng bulkan. Jiggy. At yung issue, yung usapin ng relocation dito sa mga nasa palibot talaga, sa malapit dyan sa bulkan, napapag-usapan ba ito ng lokal na pamahalaan? Matagal ng issue itong relocation sa mga residente na nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Kung matatandaan natin, bawal po ang kumbaga tumira dito sa danger zone na ito o napakalapit sa bulkan. Kaya ngayon nung nakausap natin si Governor Noel Rosal, yun yung target nila na within this year ay mailipat na sa relocation itong mga residente. Gaya dito sa may Malilipot, nung nakipag-ugnayan tayo sa LGU, ay may nakahanda na actually na relocation site para dito sa mga residente within the 6-kilometer danger zone. Nakikipag-ugnayan na ang LGU sa NHA kasi may nakahanda ng lupa at mga bahay at inaayos na lang itong mga papeles para sa turnover. Jiggy. Ingat kayo dyan, Gio. Yan pong ulat ni Gio Robles, live mula sa Malilipot, Albay. 6 na kaon ng tinatawag na Cabral Files ang nawawala ayon yan mismo sa abogado ni dating DPWH USEC Catalina Cabral. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong laman ng mga dokumentong ito? Jiggy, nakausap natin si Attorney May Divina Gracia, ang abogado ni yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang sabi niya sa atin, laman ng mga dokumentong ito ang listahan ng mga project proposal sa DPWH at kung sino ang mga proponent nito. Jiggy, hindi na nabusisi ni Attorney Divina Gracia ang laman ng mga dokumento na ito dahil nga namatay na si Cabral bago niya pa maibigay ang mga dokumento sa kanyang legal team. Ang mga dokumentong ito raw sana ang magpapatunay na inosente si Cabral at sinunod niya lamang ang utos ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Divina Gracia. These files would confirm that all Ms. Cabral did was to just follow instructions from the Secretary. This can be used to trace the proponents of those projects that were later found to be anomalous, ghost, substandard.
At Camille, si Cabral ang tinuturong pasimuno umano ng mga tinatawag na allocable. Saan ang paliwanag ng kanyang abogado rito? Jiggy, itinanggihan ni Attorney Divina Gracia, wala raw kapangyarihan si dating Yusek Cabral na maglagay ng insertions sa National Expenditure Program o NEP. Nangyayari raw ang insertion sa bicameral conference at hindi sa pagbabalangkas ng budget. Pakinggan natin ang eksplanasyon ni Attorney Divina Gracia. Hindi siya kailangan for the scheme to prosper. Kasi whether or not alam niya, maglilista talaga siya ng project proposals. Kung kung utusan siya ng secretary, that by and of itself it's not sign of any anomaly. At Camille, yung mga nawawalang Cabral files, ito din ba rin kaya yung dokumentong sinasabi ni Congressman Leviste na hawak niya? Jiggy, hindi raw tiyak ni Attorney Divina Gracia kung pareho sa nawawalang files itong mga dokumentong hawak ni Congressman Leviste. Pero tiyak raw siya na itong mga kopya na ito, yung original na kopya, ay nasa tanggapan pa rin ng DPWH. Nauna na nga sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na makikipagpulong sila kay DPWH Secretary Vince Dizon para nga ma-access ang naturang files. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ilang deboto at ihos nagkatulakan sa traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. At paano nga ba makasisigurong protektado sa banta ng super flu? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nabalot ng tensyon ang pagsisimula ng traslasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nagkatulakan pa ng magpumilit ang mga deboto na makalapit sa andas. Nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, ano ang kinahinatnan ng tensyon? Gigi, pagkalabas pa nga lang ng andas ng Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand, nagpaalala na kagad yung mga ihos na huwag sasampa sa mismong andas at huwag magtutulakan. Pero nung harangin na nila ang mga deboto, dito na nagsimula yung pisikalan at yung tulakan. Pagdating nga sa Katigbak Drive, yun yung unang kanan mula sa Quirino Grandstand, may mga nagtutulakan dahil sinalubong naman yung andas. Sa dami nga ng mga tao, may mga nahimatay at may mga nasugatan. Bago nga yan, una nang nagkagulo ang mga deboto bago pa man magsimula yung mismong prosesyon dahil daw yan sa hindi tamang pagpila. Kabilang sa mga naiipit dyan, yung mga bata at mga matatandang deboto. Ayon sa ilan na nadamay sa gulo, biglaan daw kasing pinutol ng mga tao yung daloy ng pila kaya nagkaroon ng tulakan na nauwi na nga sa ipitan. Nang makarating na ang andas, malapit yan sa may Ayala Bridge. May mga deboto na pinilit na lumusot at dumaan sa barikada ng mga pulis. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa parte na yan ng Ayala Bridge pero sa huli, tinuloy pa rin yung pag-usad. Mistulang naging dagat nga ng kulay maroon ng mga tao yung mismong kahabaan ng tulay. Nang makatawid naman ang andas sa may Carlos Palanca Street, inakyat na ng mga deboto yung container van na usually dapat pinupwestuhan talaga para lang sa mga miyembro ng media. Agad naman silang pinababa ng mga pulis at panoorin natin yung naging video niyan. Kahit ilang beses ngang nagpaalala ang pamunuan ng Quiapo Church na huwag nang sumampa sa mga andas o sa andas, marami pa rin sa mga kapatid nating deboto ang pinilit na makalapit doon sa mismong karosa. May mga debotong naapakan pa nga dahil may ibang mga sumasampa sa kanila. Kita ngang nag-aapakan na yung mga deboto at talagang doon na mismo inaapakan na yung balikat o katawan ng ilang mga kapwa nila mananampalataya.
ng magkatensyon sa may Quezon Bridge, yan ay dahil naman doon sa ginawang barricade ng mga pulis dahil hinarangan na nila yung daan sa may Quinta Market para hindi na makatawid pa yung ibang mga tao. Maraming mga nagalit dyan ng mga miyembro ng iba't ibang mga grupo ng mga deboto at nauwi nga yan sa sigawan. Pero nagkabati rin naman at nagkaayos-ayos rin naman yung mga deboto at mga pulis. Gigi, nakatanggap rin tayo ng ulat na kaya raw nagkakaroon ng problema sa pag-abante itong andas dahil nasira raw yung isang gulong, pero hinihintay pa natin yung mismong kumpirmasyon mula sa mga organizers at kung ano yung magiging epekto nito sa daloy at pag-andar ng mismong andas. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Gigi? Yan pong ulat ni Yansuyo kaninang hapon mula sa Maynila. May kumakalat na virus sa ilang bansa na kung tawagin ay super flu pero pagtitiyak ng DOH at ilang eksperto, walang dapat ikabahala. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, una sa lahat, ano ba itong super flu na ito? Yung super flu nga na yan ay hindi naman talaga isang medical term. Ginagamit lamang yung termino na yan ng international media para sa influenza A subclade K variant. Yung mga sintomas nitong super flu na ito ay kagaya lamang doon sa mga sintomas din ng common flu, gaya na lamang ng lagnat, sipon, ubo at pananakit nga ng kalamnan. Dito nga sa Pilipinas, sinabi ng DOH na may 17 kaso na nito, pero lahat naman ay nakarecover na. Yung variant na yan or yung super flu na yan, yung sintomas ay posibleng tumagal ng 1 hanggang 2 linggo. Gigi. At anong sinasabi ng mga eksperto dito? Paano ba ito nakukuha o saan ito maaring makuha? Jiggy, ito nga, sinabi kanina nitong isang infectious disease na si Dr. Ron Ginsolante na itong super flu ay nakukuha din dito nga sa labas. Kaya yung nakikisalamuha yung mga tao, lalo na doon sa isang crowded nga na lugar kung saan may isang tao na infected nga nitong flu na ito. Pero sabi niya, walang dapat ikabahala yung publiko dahil ito nga daw super flu na ito ay hindi rin kayang pumuno ng ospital sakali mang magkaroon nga ng mas marami pang kaso. Pakinggan natin yung pahayag ni Dr. Ron Ginsolante. I think ang pinakamaganda dito, Ruth, this mutation is not in the level of COVID-19 na mataas ang mortality. So ibig sabihin, the usual na mga pasyente na mga high risk, kagaya ng mga 50 or 60 years old and above, are the ones that we should really protect kasi ito yung pwedeng mag-severe pneumonia. At ano raw mga pag-iingat na dapat gawin, Rainiel? Jiggy, ayun nga, kung sino man daw yung mga may tao nga na carrier na or suspected carrier na ng virus na ito ay posibleng manatili na lamang o maaring manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Pero kahit nga sinasabi na ito na hindi ito kailangan ikapanik ng publiko, pero kailangan pa rin daw mag-ingat, lalong-lalo na nga yung mga kababayan naman natin na paalis o palipad nga papunta sa ibang bansa, partikular na dito sa may Northern Hemisphere o dito sa Amerika at sa United Kingdom. Pakinggan natin yung pahayag pa ni Dr. Ron Ginsolante. Sa mga vulnerable population, hindi lang yan ordinaryong ubo, hindi lang yan ordinaryong lagnat because some of them will have difficulty of breathing, mahirapang huminga. Minsan it can present as atake sa puso or even a stroke. Kaya siguro ang abiso natin, itong mga 50 or 60 years old and above, particularly those na hindi pa nabakunahan, they should wear the face mask. Jiggy, kasama nga dyan sa vulnerable population, hindi lamang yung 50 years old pataas at kasama na rin dyan yung mga may sakit. At una na rin sinabi ng DOH na pagka nga may mga ganyan na kaso dito sa inyong lugar ay maaari na ilapit na ito agad doon sa pinakamalapit na Rural Health Unit. Jiggy. Yan po ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, pinabulaan ng Senate President Tito Soto ang payag ni Senator Amy Marcos na may soft pork ang 2026 budget. Ayon kay Soto, hindi pork barrel ang mga pondong nakapaloob sa budget tulad ng pondo para sa medical assistance. Nauna nang tinawag ng senadora na giniling na baboy ang sinabatas sa pambansang budget. Hinala rin daw ng presidential sister gagamitin ng ayuda funds para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Itinanggi rin yan ni Soto. Wala. Hindi nababanggit si BP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging
paranoid. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Problema yung pagka nagni-nitpicking ka na eh. Di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion. Own opinion. Susunod, kampo ni Zaldico pumalag sa pagsamsam sa mga sasakyan ng dating kongresista. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Umalma ang kampo ni Zaldico sa pagsamsam ng gobyerno sa mga mamahaling sasakyan ng dating kongresista. Illegal daw yan. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano mga sasakyang ito at ano ang legal na basihan ng pagkumpiska sa mga ito? Alam mo, Jiggy, 12 nga itong mga sasakyan na kinumpiska ng PNP Highway Patrol Group at ng Bureau of Customs. At ang mga ito ay pagmamay-ari raw ng mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. Itong mga ito, yung 8 sa mga ito, di 12 ito, no, Jiggy, yung 8 dito ay nakumpiska sa bisa ng isang search warrant na hiningi ng Bureau of Customs mula sa isang regional trial court. At kabilang sa mga sasakyan na yan ay isang Rolls-Royce, 3 Cadillac Escalade, 4 na Lexus, isang Ferrari sports car, isang Mercedes-Benz at iba pang mga luxury vehicles. Naka-bulletproof pa nga raw yung ilan sa mga yan, Jiggy. At ayon sa customs, kaya sila humingi ng search warrant para dito ay mukhang may kakulangan ito sa buwis na ibinayad at mukhang kulang din yung mga import permits nito. So kung itong 8 sa mga ito ay kinuha dahil sa search warrant, yung 4 naman ay naka-alarma raw sa PNP Highway Patrol Group. At ito ay mukhang may paglabag din sa batas, kaya ito nakumpiska. At yun ang pinakahuling bilang, Jiggy, dito sa mga sasakyan ni Zaldico na nakuha ng mga otoridad. Jiggy. At Gerard, anong plano dito sa mga sasakyang ito? Ito'y papa-auction din ba gaya ng kay Diskaya? Tama, Jiggy. Kung hindi ipoprotesta ito ng kampo ni Zaldico, ay mukhang ipapasubasta rin ito, ipapa-auction din ito, katulad na nangyari doon sa mga tinatawag nating Diskaya cars. Sa ngayon ay nasa ICI itong mga sasakyan na ito, pero under jurisdiction pa rin daw ito ng Bureau of Customs. Kasi sa ngayon daw wala lang talagang espasyo doon sa compound ng BOC sa port area sa Manila. At ang sinabi rin ng mga otoridad, mas madali raw kasi kung sa ICI ito dadalhin dahil itong mga sasakyang ito ay nakuha sa isang condominium doon lang din sa BGC. Jiggy. At anong susunod na hakbang dito ng kampo ni Zaldico? Alam mo, Jiggy, sinabi kanina ni Attorney Ruy Rondain, yung abogado ng kampo ni Zaldico, na magpa-file sila ng reklamo laban sa mga pulis at sa mga taga Bureau of Customs dahil para sa kanila ay illegal seizure ang nangyari. Pakinggan natin ang tinig ni Attorney Rondain. Nag-illegal stop and search sila, tapos kinuha nila yung susi ng I think 34 cars na forsado, in-intimidate nila yung driver nung kliyente. Pagkatapos dinetain nila yung mga driver ng over 12 hours. Wala daw silang warrant. Humihingi ako kahapon ng search warrant or any other legal process na nag-justify yung search nila at yung pag-confiscate nila. Wala silang pinakita sa akin kahapon. Pero Jiggy, itinanggi ng Bureau of Customs na yung paratang na yan ni Attorney Rondain dahil kahapon ay nakapagpakita pa nga raw sila ng mismong search warrant doon sa mga abogadong nandoon sa lugar kung saan nila isinagawa itong paghahanap na ito. Kasama rin sa paghanap kahapon si ICI Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. At ayon din sa ICI, suportado nila itong ginawang ito ng BOC at ng iba pang ahensya para nga magkaroon na ng kasagutan itong anomalya sa mga flood control projects at iba pang mga infrastructure projects ng pamahalaan. Sa ngayon, Jiggy, natanong din natin si Attorney Rondain dun sa whereabouts nitong si Zaldico. Sabi niya hindi niya alam. So hindi natin alam kung talaga nasa Europe pa rin itong si Zaldico. Last nating narinig ay nasa Portugal ito. At sa ngayon, Jiggy, ay pending pa rin yung red notice na hinihingi ng NBI mula sa Interpol para nga mapauwi at maaresto na itong si Zaldico. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Padre
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Sa likod ng masidhing debosyon sa Malapong Jesus Nazareno, may sari-saring kwento ng pag-asa tulad ng mag-asawang pinagbuklod at pinagtibay ng kanilang panata. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Magpasa walang hanggan. Amen. Gloria Patri et Filio et Espiritu Sancto, sicut erat et principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. Amen. Si Jayron, 18 taon nang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Akala niya noon ay suntok sa buwan na ang pangarap niyang makapag-asawa at makabuo ng sariling pamilya dahil sa kanyang kasarian. Sa pamamanata sa Poon ay nakilala niya ang kanyang naging kabiyak na parte rin ng LGBTQIA+ community, isa ring deboto. Ang kanilang pagmamahalan ay binayayaan ng 2 anak. Kung tawagin kami noon, partners in crime. Hanggang sa nangyari na pati pambayad ng bills, pambayad ng kung ano-ano ng pagkain, pinoprovide niya. Tapos, nagsabi ako sa kanya na same din pala siya ng pagsabi sa akin. Na same, the feeling is mutual. Hindi lamang pagkakaroon ng pamilya ang hiling na natupad. May mga dasal na rin daw na ibinulong si Jayron sa Poong Jesus Nazareno na nagkatotoo. Try ko kayang ibulong yung isa sa malapit sa puso ko na biktima siya ng drugs. At the same time, na talagang nagsusugal, na... Kumbaga na pariwara talaga ang buhay. Talagang parang... wala na siyang direction. Opo. Nakulong siya about less than 2 years. Lahat yon araw-araw iniiyak ko kasi walang gustong tumulong, walang gustong magbigay. Talagang lahat ipinapangutang ko. Tapos, nung time na yon, nakalaya siya. Nung nakalaya siya... After 2 years? Opo, mga less than 2 years. Gano'n. Okay siya. Minsan ding hinamon ang kanyang pananampalataya nang malagay sa peligro ang kanyang anak. Last year, nandun na kami sa Quirino, kami nung panganay ko, nasa Quirino grandstand na kami. May isa akong hibilas, tumatakbo sa akin. Isugod daw sa ospital si Bunso. Sabi ko, bakit? Hindi daw makahinga. So anong diagnosis sa anak mo? Ayun po, na-undergo po siya ng pneumonia. Pneumonia. Ilang taon siya noon? 2 months. Sabi ko, Lord, ito po ulit. Sorry Lord, kinu-question na naman po kita. Lord, 2 months lang tinutusukan ng mga karayom. Sinasabi ko doon sa doktor, Dok, dahan-dahan naman. Nanalig si Jayron at patuloy na nagdasal hanggang sa gumaling ang anak. Para kay Jayron, higit sa mga tinupad na dasal, isang mahalagang pangyayari sa buhay niya bilang deboto ay ang mahikayat niya rin sa kanyang debosyon ang kanyang ina na noong una ay hindi sumang-ayon sa pagdalo niya sa traslasyon. January 8, 2010, parang ganun po. Nagpapaalam po ako sa mama ko na mapunta kami ng Quiapo, ng Quirino. Kasi piyesta ng Nazareno. Sabi ni mama, wag, delikado. Hindi mo kaya. Kasi parang ang tingin po sa akin ng mga magkakapit-bahay, malambot, babakla-bakla. Nung tinry na namin, 1 by 1, hanggang sa ako yata yung huling nakasalang, nakaakyat, nakahalik sa krus. Sinapurin nila ako. Ang sarap pala sa pakiramdam. At masaya siyang makabahagi sa pakiramdam na ito ang kanyang ina. Tinayagan niya na ako actually na to the point na minsan sumasama na siya. Marahil ay iba raw ang naging landas ng buhay ni Jayron kung hindi siya naging deboto. Before talagang tambay ako, manginginom, magdamag, walang ya sa lugar. Hanggang kailan mo gagawin?
ang devosyong ito? Hanggat humihinga po ako. Ang kwento ng buhay ni Jeron ang nagsilbing patunay na ang puon walang pinipili pagdating sa pagbubuhos ng biyaya. Tunay na mapaghimala, gaya nga ng pagkakalarawan sa kanya. Ibibigay niya kung para sa'yo, pero kung hindi para sa'yo, ipapaunawa niya sa'yo bakit hindi siya para sa'yo ang bagay na yun. Para kay Jeron, ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat tungkol sa kung sino ka, kundi kung paano ka kumakapit sa gitna ng matinding pagsubok. Sa bawat panata, dala niya ang paniniwala na ang pusong marunong manalig ay hindi kailanman nag-iisa. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.